Movie Recap Tagalog here. Ang serye ay nagaganap sa isang magulong malapit na hinaharap na South Korea na binabalot ng matinding sosyal at ekonomikong hati at malawakang pagkamuhi laban sa mga makapangyarihan. Ang tinaguriang Devil Judge na ginagampanan ni Jae Sung ay gumagamit ng mga leb na paglilitis upang ipataw ang sarili niyang uri ng hustisya laban sa makapangyarihan at tiwaling mga tao. Isang baguhang hukom na ginagampanan ni Park Jin Young ang itinalaga sa reality show ng hukuman ni Kang Yohan upang masubaybayan ang mga pamamaraan ng punong hukom at pigilan itong maging labis na marahas. Upang maibalik ang kaayusan, nilikha ang isang live at televised na reality show sa hukuman, tampok ang misteryosong si Kang Yohan, isang hukom na nagpaparusa sa tiwaling elite sa pamamagitan ng mga hatol na ibinoboto ng publiko. Si Yohan ay isang tanyag na hukom sa Korea. Kilala siya bilang Hukom Diablo dahil sa kanyang mahigpit na hatol. Ngunit ilan lang ang nakakaalam ng kanyang masakit na nakaraan. Ilang taon na ang nakalipas, namatay ang pamilya ni Yohan sa sunog. Nakaligtas ang pamangkin niya, ngunit naging may kapansanan. Nang araw na yon, nagtipon ang mga elite ng Korea sa simbahan. Dumalo si Yohan, kapatid, hipag at pamangkin niya. Balak ng kapatid ni Yohan na ibigay ang yaman sa mahihirap. Ngunit bigla nasunog ng matindi ang simbahan. Kumalat ang apoy, nagkagulo at nagyurakan ang mga tao. Isang babae ang yumapak sa pamangkin ni Yohan para makatakas. Nasaksihan ni Yohan ang lahat ng ito. Gusto niyang iligtas ang pamangkin at hipag pero natulak siya. Sa apoy, mahigpit na hawak ng kapatid niya ang anak. Biglang bumagsak ang haligi at nasugatan ang hipag ni Yohan. Tumakbo si Yohan at hinila ang pamangkin mula sa mga bato. Sa sandaling iyon, bumagsak ang haligi at dinurog ang kapatid ni Yohan. Nagsakripisyo ang kapatid at hipag ni Yohan para iligtas ang anak nila. Binuhat ni Yohan ang pamangkin at tumakbo pero gumuho ang kisam sa kanila. Pagkagising sa ilalim ng guho, nakita niyang may kumuha ng relo ng kapatid. Nakitang buhay pa si Yohan, tumingin lang ng malamig ang lalaki at umalis. Sa huling lakas, sinubukan ni Yohan na iligtas ang kanyang pamangkin. Nakita ang mga chaebol sa labas, sumumpa siyang maghihiganti, lalo sa babaeng yumurak sa pamangkin. Ang sunog ay nagpakita kay Yohan ng kalupitan ng tao at ng maruming mundo. Mabilis na lumipas ang panahon. Si Yohan ay naging isang kilalang hukom sa buong Korea. Nang araw na yon, isang bus ang sasalpok sa hukuman pagkatapos ng klase. Isang batang babae ang biglang nahulog sa gitna ng kalsada. Sa kritikal na sandaling iyon, walang nakapag-react para iligtas ang bata. Ginamit ng bagong huwes ang sarili para ipagtanggol ang bata. Si Yohan naman ay kinuha ang M4 sa pulis at itinututok sa driver. Dumaan ang bala sa tainga ng driver kaya't natakot at umiwas ito. Dahil dito, nailigtas ni Yohan ang bata. Pinanatili ring ligtas ni Yohan ang batang huwes. Ang driver pala'y nagprotesta para sa mahihirap na taga-baryo. May pabrika ng kemikal malapit sa kanila na nagtatapon sa ilog. Maraming namatay dahil sa maruming tubig na yon. Lahat ay nagdemanda sa may-ari pero natalo dahil sa pera. Kilala niya ang mga huwes kaya't laging bigo ang kaso. Walang magawa kaya't nagpunta sila sa korte para sa hustisya. Si Yohan mismo ang nanguna sa paglilitis sa harap ng bansa. Ang bagong hinirang na hukom na si Gaon ay ipinadala para tumulong sa investigasyon. Ang mukha ni Gaon ay kahawig ng pumanaw na kapatid ni Yohan. Alam ni Yohan na patay na ang kanyang kapatid at si Gaon ay estranghero lamang. Si Gaon ay matuwid at seryoso. Lagi siyang may maingat na pag-ugali kay Yohan. Nag-install si Gaon ng pandinig sa opisina ni Yohan, takot na masuhol siya ng may-ari. Hindi pa alam ni Gaon kung paano haharapin ni Yohan ang kaso ng naiba. Nagpasya si Yohan na i-livestream ang paglilitis para makapagpasya ang publiko. Nag-livestream siya ng mga larawan ng mga biktima ng maruming tubig sa korte. Kalmado pa rin ang may-ari ng pabrika, akala'y nasuhol na niya ang boss ni Yohan. Hindi niya alam na ang hukom ngayon ay kilala bilang Diablo. Ipinagmalaki rin niya na ang kanyang pabrika ay nagpapakain ng libu-libong tao. Hindi sapat ang ilang pagkamatay sa polusyon para isara ang pabrika. Gusto niyang ipahayag ang hatol at ipakitang may pera siya para sa bayad pinsala. Sinabi ng abogado na hindi niya alam ang pagtatapon ng maruming tubig ng pabrika. Hiniling nila sa korte na hatulan siya sa mahinang pamamahala lamang. Hindi sumang-ayon si Yohan. Agad siyang tumawag ng mahalagang saksi para magpatotoo sa korte. Ang saksi ay doktor na dating nagtatrabaho sa pabrika maraming taon na ang nakalipas. Nilinaw niyang nalaman at naiulat ang tagas ng tubig sa may-ari, ngunit tumanggi itong ayusin. Mas gusto niyang harapin ang bunga at magbayad kaysa malugi sa kita. Ang pahayag na yon ay nagpatahimik sa korte sa matinding galit ng lahat. Sa oras na ito, nanonood ang buong bansa sa live na paglilitis. Nagsimula silang bumoto online para pagpasyahan ang kapalaran ng taong nagdulot ng gulo sa nayon. Inakala ng lahat na ang may-ari ng pabrika ay isang hindi mapapatawad na taong masama. Ang porsyento ng bumoto para sa mabigat na parusa ay lumampas sa 70% ng mga kalahok. Sa huli, inihayag ni Yohan na siya'y hinatulan ng 5 taong pagkabilanggo para sa pag-iwas sa trahedya. Hindi nasiyahan ang lahat sa korte dahil napakagaan ng sentensya at hindi sapat na babala. Napabuntong hininga ang may-ari, akala niya'y makakalaya agad kung magbabayad ng kaunting pera.
Hinala ni On na suhol ang dahilan, ngunit may idinagdag si Johan na nagpataas ng tensyon sa korte. Ayon kay Johan, nagdulot ng malubhat pang matagalang pinsala ang akusado dahil sa kanyang hangal na kasakiman. Hindi lang niya kinuha ang buhay ng mga inosente, pinahirapan din niya ang mga nabubuhay habang buhay. Sa 47 biktima, hinatulan sila ni Johan ng kabuang 235 taong pagkabilanggo. Nagulat ang publiko sa mga paglilitis at masigasig na sinuportahan ng mga tao ang live na broadcast. Ikinatuwa rin ng gobyerno ang pampublikong pagpapahayag ni Johan ng lahat ng hatol. Mula noon, lahat ng paglilitis ni Johan ay nai-broadcast ng live para sa mga tao. Bahagi ito ng plano ni Johan na ibalik ang katarungan at kabutihan. Isang gabi, nakita ni Yang Min, mayabang na binata, ang matandang kumakain sa gilid ng daan at tinakot ito. Natakot ang matanda, nahulog sa bisikleta at hindi na nakapaglaban. Yumuko na lang siya at tahimik na tumakbo palayo. Naniwala si Yang Min na magaling siyang magmaneho, kaya di siya bumagal sa kanto. Naging dahilan siya ng pagkawala ng kontrol at pagkabangga ng babae sa gilid. Mayabang ding sumigaw si Yang Min sa babaeng nagmamaneho. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho sa lungsod, tila nagpapakita ng lakas. Lahat ng mga aksyong ito ay naitala ng pulisya. Sina So Hyun at Gaon ay nagbusina sa pagtugis, pero di kasing bilis ng kotse ni Yang Min. Nang malapit ng makatakas, biglang may kotseng sumunod ng malapitan. Ang kotseng iyon ay minamaneho ng sikat na Devil Judge. Ang kotse ni Johan noon ay mas agresibo pa kaysa kay Yang Min. Kotse ni Johan ay high-end na makikilala agad ng mga mahilig sa sasakyan. Dumaan si Johan at pinilit ang dilaw na kotse ni Yang Min na huminto. Binuksan ni Johan ang trunk ng kotse at kumuha ng mabigat na martilyo. Hawak ang martilyo, lumapit si Johan sa kotse ni Yang Min, tila handang humarap. Sa oras na yon, naabutan ni Gaon at So Hyun. Gusto ni So Hyun pigilan si Johan, pero pinigilan siya ni Gaon. Inihampas ni Johan ang martilyo sa harap ng kotse ng paulit-ulit, lubos na sinira ito. Sumigaw si Yang Min sa takot at pangamba hanggang sa hindi na makapagsalita. Doon lang napagtanto ni Yang Min na si Johan, ang masamang hukom, ang bumangga sa kotse niya. Naglakad si Johan sa driver's seat, binuksan ang drawer, at kumuha ng puting pulbos na hinihinalang droga. Mahinahon na itinaas ni Johan ang pakete sa harap ni Yang Min na nanginginig sa takot. Sinulyapan lang ito ni Yang Min at agad nakilala na droga nga iyon. Itinanggi agad ni Yang Min pero nilinaw ni Johan na nasa pakete ang kanyang mga fingerprint. Iyon ang natagpuan ni Johan sa kotse ni Yang Min, malinaw at hindi maikakaila na ebidensya. Kinuha ni Johan ang pakete ng puting pulbos at umalis sa ilalim ng takot na tingin ni Yang Min. Lubos na nagulat si Yang Min, hindi maintindihan bakit siya pinuntirian ng hukom. Inisip niya kung dahil ba sa pagmamadali niya kaya siya pinaghihigantihan. Ang totoo, hindi ganoon kasimple. Nagsimula ang lahat 10 taon na ang nakalipas. Ang ina ni Yang Min ay si Kyung Hee, kasalukuyang ministro ng hustisya. 10 taon ang nakalipas, tinapakan ni Kyung Hee ang paa ng pamangkin ni Johan para makatakas sa sunog. Ang malupit na gawang ito ay nag-iwan sa kanya ng malubhang kapansanan habang buhay. Nang pumanaw ang kapatid at hipag, minana ni Johan ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Agad niyang kinansela ang dating plano ng donasyon na isinusulong ng kanyang kapatid. Layunin ni Johan ngayon ay maghiganti at ibagsak ang imperyo ng malalaking kumpanya sa Korea. Ang unang target niya ay si Yang Min, anak ni Ministro Kyung Hee. Nang gabing iyon, dinala ni Yang Min ang isang babae sa maliit na lumang kainan sa gilid ng daan. Ipinarada ni Yang Min ang kotse sa harap ng pinto, kaya lumabas ang waiter at hiniling na ilipat ito. Itinapon ni Yang Min ang susi at sinabihan ang waiter na siya na ang magmaneho. Kahit alam niyang walang lisensya, tumanggi ang waiter dahil hindi marunong magmaneho. Nagalit si Yang Min at tumayo para salakayin ang waiter. Pinagalitan ni Yang Min ang restaurant dahil walang kahit isang valet. Narinig ng chef ang ingay at tumakbo mula sa kusina. Tinanong niya ang nangyayari at sinubukang pigilan ito. Walang imik, sinampal ni Yang Min ang chef sa harap ng maraming tao sa restaurant. Galit na galit ang chef at akmang kikibo nang pigilan siya ng mga tao. Sinabi nila na makapangyarihan si Yang Min, malakas din siyang hinamon ni Yang Min at nagpakita ng arogante at mapanghamak na ugali. Sinubukan siyang pigilan ng waitress pero hindi pinatawad ni Yang Min kahit ang babae. Matapos ang insidente, nagsampa ng kaso ang mga biktima at dinala ito sa korte. Nagkataon, nahulog ang kasong ito sa kamay ng masamang hukom na si Johan. Natuklasan ng assistant na nag-imbestiga na hindi ito ang unang pagkakataon na nambugbog si Yang Min. Taon-taon, si Yang Min ay gumagawa ng gulo sa daan-daang tao, pero laging pinipiling manahimik ng mga biktima. Ang ina ni Yang Min ang ministro ng hustisya at siya ang chairman ng korporasyon ng kanilang pamilya. Tuwing may insidente, kung may magsumbong, nagpapadala si Yang Min ng tao para bantaan sila. Kung di niya matakot ang biktima, binibigyan niya ng pera para tumahimik at maayos ang lahat. Ngunit ngayon, nahulog si Yang Min sa bitag ni Johan. Si Johan ay hindi basta-bastang sumusuko. Patuloy na ini-livestream ni Johan ang paglilitis para makita ng lahat. Muli, hinimok ni Johan ang publiko na bumoto para i-impeach si Yang Min, inihayag ng taga-usig na binawi na ng mga biktima ang kanilang mga kaso. Tinanong ng taga-usig si Johan kung bakit itutuloy pa ang paglilitis.
Agad na pinatawag ni Johan ang chef na binugbog ni Yongmin, ngunit nang magsalita, biglang ayaw na raw niyang magsampa ng kaso. Umaga raw iyon, sinabi ng nanay niya na lilipat na ang restaurant nila. May bumili ng gusali at kailangang bawiin ang kaso para makapagnegosyo pa. Tinanong ni Johan kung bakit nagbago isip niya, kagabi gusto pa niyang magdemanda. Iniyuko ng chef ang ulo, kamay nakakuyom, pero sa huli nilunok ang galit. Para sa kabuhayan, sinabi ng chef na biro lang daw ni Yongmin, kaya hayaan na lang. Tumayo agad si Yongmin, sinabing wala nang dapat pag-usapan pa sa korte. Aalis na sana si Yongmin, pero pinigilan siya ni Johan ng matinding tingin. Itinuro ni Johan ang kamera kay Yongmin at malakas na nag-imbita ng mga biktima. Magsalita lang daw at sasagutin niya mismo ang mga reklamo ngayon din. Maya-maya, may babaeng kumonekta, mukha'y malinaw sa gitna ng korte. Sabi niya, nang tindera siya, sinampal siya ni Yongmin sa publiko. Dahil lang napatingin siya kay Yongmin, sinampal siya nito. Pinilit siya ng direktor na magtiis na lang. Bago pa siya matapos, marami ng iba pang kumonekta. Ikinuwento nila ang pananakit ni Yongmin, hindi sapat ang screen para ipakita lahat dahil mabilis dumami ang mga biktima. Lahat ay nakaranas ng pang-aabuso at kahihiyan mula sa mayabang na anak ni Kyung-hee. Tinignan ni Johan ang nasa harap at mumiti ng mapanlait sa gitna ng galit na tingin ng publiko. Si Hukom Johan ang nagbigay ng kakaibang sentensya sa modernong lipunan ngayon. Biglang nagparusa si Johan ng pagbugbog gamit ang patpat, nagdulot ng kaguluhan sa korte. Ang hukom na ito ay talagang kinatatakutan at hinahangaan ng lahat. Matapos matukoy ang krimen ni Yongmin, ipinagpaliban ni Johan ang paglilitis. Sinadya ang pagpapaliban dahil alam ni Johan na dadalawin siya ni Kyung-hee. Gaya ng inaasahan, pumunta si Kyung-hee kay Johan para humingi ng tawad. Umaasa siyang magiging mahinahon sa kanyang anak para mailigtas ang puri ng pamilya. Sabi ni Johan, pwede siyang maging mahinahon pero kailangan aminin ni Kyung-hee na tumanggap siya ng suhol ng matagal. Hiniling niya na aminin nito sa publiko na binago niya ang hatol para sa mayayaman at kontra sa mahihirap. Nang marinig yon, sobrang nagalit si Kyung-hee. Hindi siya makapaniwala na pinipilit siya ng ganito. Nape-pressure si Kyung-hee dahil galit ang publiko sa mga krimen ng anak niya. Gusto ng tao na magbitiw siya bilang chief kasi di raw siya karapat-dapat sa posisyon ng hustisya. Nang gabing yon, agad siyang nagpa-presscon para kontrolin ang sitwasyon sa media. Sa harap ng kamera, mariing sinabi niya na dapat patas ang batas sa lahat. Kahit anak niya ang kriminal, dapat managot ito sa batas. Umaasa rin si Kyung-hee na bigyan ni Johan ng mahigpit na parusa ang anak para makapag-isip sa kulungan. Sa ibabaw, nagpanggap siyang matigas, pero sa puso ay alam na banayad lang ang sala ni Yongmin. Plano ni Kyung-hee, pag humupa ang inay, ilalabas niya ito ng patago. Sa totoo lang, alam na ni Johan ang tunay na balak ni Kyung-hee. Kinabukasan sa paglilitis, di bilangguan ang hatol ni Johan kay Yongmin, sa halip, palo ng pamalo ang ipinataw niyang nararapat na parusa. Kung mahilig si Yongmin sa dahas at walang dahilang pambubugbog, dapat maranasan din niya. Inanunsyo ni Johan, 30 hampas, live sa TV para sa buong bansa. Di makapaniwala si Kyung-hee na nangaha si Johan ng parusang parang Middle Ages. Pinaboto ni Johan ang mga tao. Ang pabor sa pamalo ay pinindot ang buton ng suporta. Mabilis na tumaas ang bilang ng mga bumoto sa screen. Marami ang nasabik at patuloy na pinindot ang buton ng walang hinto. Nang inig sa galit si Yongmin nang makitang umakyat ang bilang ng boto. Sumigaw siya, sinisi ang taong bayan sa pagpasya ng kanyang parusa. Pero lumuhod si Yongmin at nagmakaawa kay Johan na patawarin siya. Gaano man magmakaawa si Yongmin, di nagbago ang pasya ni Johan. Matapos ang hatol, umalis si Johan sa korte at iniwan ang desisyon, nagulat at natuwa ang lahat. Dahil dati nang iminungkahi ni Kyung-hee ang parusa, napilitan siyang pirmahan ang utos ng pagbitay. Sa pressure ng publiko, kinailangang pigilan ni Kyung-hee ang galit at pirmahan ang utos ng pagbitay. Hindi nagtagal, dinala ang anak ni Kyung-hee sa lugar ng pagbitay sa harap ng media. Maraming opisyal at mamamahayag ang naroon, at ang pagbitay ay nai-broadcast ng live. Hinubaran si Yongmin at itinali sa kahoy na frame sa harap ng milyon-milyong manonood. Lumapit ang berdugo. Tuwing siya'y binubugbog ng patpat, may nagre-record nito ng buo. Napanood ng buong bansa ang eksenang ito sa pambansang telebisyon. Bagamat malupit, nasiyahan at labis na nasabik ang mga tao. Ang anak ni Kyung-hee ay sanay mambugbog pero hindi pa nababugbog kailanman. Hindi inaasahan, ngayon siya'y nakatali at binugbog sa publiko sa harap ng maraming kamera. Matapos ang ilang suntok, sobrang sakit ng ulo ni Yongmin kaya nawalan siya ng malay. Hindi niya kayang tiisin ang matinding sakit pero hindi pa tapos ang parusa. Hinintay ng berdugo na magising si Yongmin at nagpatuloy sa pagbugbog sa kanya. Nang gabing iyon, hinanap ni Gaon si Johan at tumutol sa parusa ng pagbugbog gamit ang patpat. Naniwala si Gaon na kahit may sala ang anak ni Kyung-hee, dapat siyang litisin ayon sa batas. Pero naintindihan ni Johan na bata pa si Gaon at hindi pa alam ang tunay na lipunan. Hindi na nagsalita pa si Johan. Binigyan lang niya si Gaon ng maliit na nakatagong recording device. Ito ang pandinig na lihim na inilagay ni Gaon sa opisina ni Johan. Dahil hinala niya na tumatanggap ng suhol si Johan, gusto niyang patunayan ang katotohanan. Alam ito ni Johan ng maaga, pero mapagparaya pa rin siya dahil kamukha ni Gaon ang yumaong kapatid niya.
Pagtingin kay Gaon, parang nakikita ni Johan ang kapatid niyang namatay sa sunog ilang taon na ang nakalipas. Sabi ni Johan, unti-unti niyang ipapakita kay Gaon ang tunay na mukha ng mundong puno ng kasinungalingan. Bigla, nakarinig ang dalawa ng kakaibang tunog mula sa sulok ng opisina. Lumingon si Gaon at nagulat nang makita na tunog pala ito ng isang bomba na nagbibilang pababa. Walang pag-aatubili, agad na sumugod si Johan at itinulak si Gaon palayo. Malakas na sumabog ang bomba, napadpad sila ng ilang metro palayo sa gitna ng usok at apoy. Agad na binuhat ni Johan ang walang malay na si Gaon palayo sa lugar. Dinala ni Johan si Gaon sa sarili niyang bahay. May sariling layunin si Johan sa pagpapanatili kay Gaon sa tabi niya. Kamukha ni Gaon ang kapatid ni Johan, kaya parang bumabalik ang masakit niyang nakaraan. Nang magising si Gaon, nagulat siya at nagtanong kung bakit siya dinala rito. Nagsinungaling si Johan na di niya kilala ang salarin, kaya itinago niya si Gaon para sa kaligtasan. Totoo, kilala ni Johan ang utak, pero nagsinungaling pa rin siya sa media. Inihayag ni Johan sa publiko na di pa niya kilala ang salarin, pero mahuhuli raw niya ito agad. Samantala, pumunta si Kyung-hee sa kulungan at nakita ang anak na nakahiga matapos bugbugin. Hindi siya makatalikod habang natutulog. Puno ng sugat ang katawan ni Yang Min, kaya agad tinawag ni Kyung-hee ang media. Kinunan niya ng litrato lahat ng sugat sa katawan ng kanyang anak. Hiniling ni Kyung-hee sa editor na palakihin ang mga sugat at ikalat sa dyaryo. Sa harap ng media, sinabi ni Kyung-hee na sobrang lupit at hindi makatao ang parusa ni Johan. Sinadya ni Kyung-hee na impluwensyahan ang publiko para makakuha ng simpatsya at lumaban kay Johan. Noon, may ibong biglang nahulog sa mesa na ikinagulat ng batang babae sa klase. Nakita ito ng katabi niya at agad kumuha ng bakal na ruler at pinatay ang maliit na ibon. Sinisi siya ng klase, bakit daw niya pinatay ang napakagandang ibon? Tahimik lang ang bata, hindi nagpaliwanag, yumuko lang at tiniis ang mga mapang-alipustang tingin. Mula noon, naging target siya ng pang-aapi at pangungutya sa loob ng maraming araw. Pero hindi nagalit o nagreklamo ang bata, tahimik lang niyang tiniis ang lahat. Isang araw, may estudyante sa klase na natuklasang nawawala ang kanyang gamit. Pagkatapos, halos kalahati ng mga estudyante ay nawalan din ng gamit. Kakaiba, lahat ng nawawalang gamit ay natagpuan sa taong katabi niya. Pagkatapos noon, naghimagsik ang buong klase maliban sa batang iyon. Nagmadali ang lahat para makipaglaban. Malinaw na si Johan noong bata ang nagpaaway sa kanyang mga kaibigan. Ganyan siya noong bata pa siya. Paglaki, lalo pang naging malamig at hindi mahuhulaan si Johan. Nang maging hukom, tinawag siyang Diablo dahil sa napakahigpit niyang paghatol. Kapag may krimen sa kamay ni Johan, tiyak na mabibigyan ng pinakamabigat na parusa. Isang araw, biglang inilipat kay Johan ang kaso ng isang sikat na tao na gumawa ng karumal-dumal na gawain. Ang akusado ay si Seok-hoon, artistang kilala sa kagwapuhan at malaking fanbase. Madalas siyang lihim na nakikipag-ugnayan sa mga babaeng fan, inaakit para sa pribadong pagkikita, at gumagawa ng malaswang gawain. Maraming biktima ang natrauma sa isip pero di naglakas loob na isumbong si Seok-hoon. Nagpasya si Johan na mag-live broadcast ng paglilitis para mapanood ng buong bansa. Gusto ni Johan na makita ng publiko ang tunay na mukha ng peking artista. Inirekomenda ng piskal ang 20 taong pagkakakulong at kemikal na pagkakapon. Ang mungkahing ito ay nagulat kay Seok-hoon. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Tahimik na sumang-ayon si Johan pero may hinala siya sa likod ng mungkahi. Dahil malapit kay Kyung-hee ang piskal, alam ni Johan na gagamitin ito laban sa kanya kung papayag siya. Dahil masyadong matindi ang kemikal na pagkakapon at madaling punahin ng publiko, inihayag ni Johan ang pansamantalang pagsuspinde ng paglilitis para isaalang-alang ang mas maingat na solusyon. Kailangan ni Johan ng paraan para hindi makataka si Seok-hoon sa parusa, ngunit malinaw pa ring legal. Kasabay nito, hindi dapat hayaan ni Johan na gamitin ito ni Kyung-hee laban sa kanya. Nang gabing iyon, habang natutulog si Seok-hoon sa bilangguan, bigla siyang nagkaroon ng bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita ni Seok-hoon ang sarili na nakatali sa operating table. Lumapit si Johan na may dalang gunting. Ang eksena ay nagpapawis at nagising sa kanya ng may takot at pagkataranta. Kinabukasan, nagpatuloy ang paglilitis kay Seok-hoon sa ilalim ng pamumuno ni Johan. Hinatulan ni Johan si Seok-hoon ng 20 taong pagkabilanggo na nagpabuntong hininga sa kanya. Ngunit agad sinabi ni Johan na hindi sa Korea ang lugar ng pagpapatupad ng hatol. Inihayag ni Johan na ililipat si Seok-hoon sa espesyal na bilangguan sa ibang bansa para sa mga nang-aabuso sa bata. Nagpakita si Johan ng video na nagpapakilala sa lugar, may impormasyon at welcome message. Kinunan ng mga tauhan ng clip para salubungin ang bilanggo ng Korea na ilalipat. Nakita ito ni Seok-hoon at agad na nagpanik. Namutla siya na parang hihimatayin sa takot. Kilala ang bilangguan sa malupit nitong paraan ng pagpigil. Ginawa nitong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay ng mga bilanggo. Parurusahan ngayon si Seok-hoon ng araw-araw na pagpapahirap. Sinuportahan ng lahat ang pag-aasikaso ni Johan sa sitwasyon. Si Gaon lang ang patuloy na tumutol ng matindi. Inisip ni Gaon na sinasamantala ni Johan ang posisyon para sa personal na hustisya. Sinabi ni Johan na bata pa si Gaon para maintindihan ang tunay na mundo. Naghanda si Johan ng mamahaling suit at relo para kay Gaon. Sinabihan niya si Gaon na magbihis para sa isang espesyal na okasyon.
Magkasama silang bumaba sa garahe. Pinayagan ni Johan si Gaon na magmaneho ng luho-luhong kotse sa party ng gabing iyon. Ang party ay nagtipon ng mga mataas na opisyal at nangungunang negosyante sa Korea ngayon. Pagdating nila, agad na napaliligiran si Gaon ng mga impluwensyal na babae. Nagpaligsahan sila para makakuha ng litrato kasama siya. Nakita ito ni Johan at agad na lumapit at hinila si Gaon palayo sa maingay na grupo. Pagkatapos, nagtungo sila sa EA area na talagang para sa mga makapangyarihang elite lamang. Hindi lang pangulo, kundi maraming chairman ng malalaking kumpanya ang naroon. Ang mga ito ay namumuno sa grupong gumagamit ng kawanggawa para agawin ang mga ari-arian. Sinamantala nila ang tiwala ng tao para angkinin ang mga donasyon para sa sarili. Si Kyung-hee ay shareholder ng kumpanyang nasa likod ng lahat ng maruming gawain. Mas mapanganib pa siya kaysa sa mga makapangyarihang mayayaman sa gobyerno na nang-aabuso sa kanyang posisyon bilang ministro ng hustisya. Ginamit ni Kyung-hee ang batas para sa sarili niyang pakinabang. Ang mga dumalo sa party noon ay pawang mga pinuno ng peking kumpanya at tulong. Maging ang pangulo ay may malaking bahagi sa konglomeradong nagtatago ng maraming krimen. Nagulat si Gaon sa tunay na mukha ng tila marangal na mataas na uri. Hindi siya makapaniwala na ang mga nagmamalinis ay nabubuhay sa kasinungalingan. Pauwi, inamin ni Johan na ang layunin niya ay harapin silang lahat. Dinala ni Johan si Gaon sa isang bilangguan. Hindi pa rin maintindihan ni Gaon ang dahilan, pero sinabi ni Johan na matagal na niyang sinisiyasat si Gaon, matagal nang pinatay ang mga magulang ni Gaon at doon nakakulong ang mamamatay tao. Hiniling ni Johan sa warden na ilabas ang taong iyon para makita mismo ni Gaon ang katotohanan. Pero nang makita ni Gaon ang tao, iginiit niya na hindi ito ang pumatay sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Johan na alam niya yon at ito'y inupahan lang para makulong. Hiniling ng tunay na mamamatay tao kay Kyung-hee na baguhin ang kanyang pagkakakilanlan. Tinakpan ng buong sistema ang krimen, ginawang itim-puti ang usapin. Matapos arestuhin, umiti pa rin at bumaba ng kotse na parang walang kasalanan. Ang mga magulang ni Gaon ang biktima ng mamamatay tao. Nang araw na yon, nang gagamitin ni Gaon ang kutsilyo, may babaeng pumigil at humawak sa patalim. Ayaw niyang masira si Gaon dahil sa biglaang pagkilos. Pinayuhan niya si Gaon na manatiling mahinahon at makatuwiran. Makalipas ang maraming taon, naging hukom si Gaon para maparusahan ang mga kriminal. Naniwala si Gaon na tanging batas ang makapagpaparusa ng nararapat sa mga salarin. Ngunit sa pagkakilala kay Johan, napagtanto ni Gaon na hindi simple ang mundo. Malaya pa ang pumatay sa kanyang magulang habang may mga inosenteng nakakulong. Ginamit ng tunay na salarin ang pera at kapangyarihan para magmukhang walang sala. Labis na nagalit si Gaon nang makita kung gaano kahindi patas ang mundo. Sinabi ni Johan na si Kyung-hee at ang conglomerate ang utak sa pagpatay sa magulang ni Gaon, nagsabuatan sila para palitan ang killer, pinipilit ang inosente na sisihin para protektahan ang mayayaman. Ang mga taong iyon ay niloko ang libu-libong tao ng kanilang mga ari-arian sa loob ng maraming taon. Nagdulot sila ng maraming hindi makatarungang pagkamatay, kabilang ang mga magulang ni Gaon. Dinala ni Johan si Gaon sa lihim na base kung saan naghihintay ang kanyang mga tapat na kasamahan. Sila'y mga taong tinulungan ni Johan at biktima rin ng mga taikoon na iyon. Kabilang sa grupo ang isang abogado ng pulis at isang tagakalap ng impormasyon. Tumingin si Gaon at nakilala ang babaeng tuligsa kay Seok-hoon sa livestream na paglilitis. Siya ang unang naglantad sa publiko ng kanyang masamang pag-ugali. Lahat sila'y nakipagtulungan kay Johan para labanan ang grupo ng taikoon na nangagaw sa bansa. Pagkatapos magpakilala, dinala ni Johan si Gaon sa mapayapang suburb sa labas ng lungsod. Dito, unang nakita ni Gaon ang tunay na pumatay sa kanyang mga magulang. Ang mamamatay tao ay nakatira pa ring walang alalahanin kasama ang pamilya niya malayo sa lungsod. Namumuhay sila ng masagana habang ang mamamatay tao ay malaya at walang sala. Galit na galit si Gaon, gustong-gusto nang patayin agad ang mamamatay tao. Pero pinigilan siya ni Johan sa tamang oras. Hindi hinayaan ni Johan na magpadala si Gaon sa maling desisyon. Sabi ni Johan, kung pumatay si Gaon, paano niya haharapin ang mahal niya? Kinabukasan, dinalaw ni Gaon si So-hyun nang may mabigat na kalooban. Sinubok niya ang reaksyon nito. Tinanong niya kung ano nang gagawin nito kung pumatay siya ng tao. Inosente pa rin ang sagot nito. Hindi inakala ni So-hyun na gagawa si Gaon ng anumang iligal. Magkasamang lumaki ang dalawa, magkasintahan mula pa noong elementarya. Noon, tuwing binubuli si Gaon, pinoprotektahan siya ni So-hyun. Dahil kay Gaon, naging pulis si So-hyun para makipaglaban sa tabi niya. Di man sila opisyal na mag-on, matagal nang magkasama ang kanilang mga puso. Nang gabing iyon, tahimik na bumalik si Gaon sa bahay ng tunay na mamamatay tao. Pumasok siya at tiningnan ng diretsyo ang pumatay sa kanyang mga magulang. Natakot at lumuhod ang mamamatay tao nang banggitin ni Gaon ang kanilang pangalan. Nagkunwaring nagsisi siya, sinabing nabubuhay sa pagdurusa at sakit araw-araw. Sinubukang sakalin ni Gaon ang mamamatay tao, ngunit pinigilan ng pamilya nito. Nang makita ang pamilya ng mamamatay tao, hindi na kaya ni Gaon patayin nito. Patuloy na umiiyak ang suspect, sinabing binabayaran na ang kanyang mga kasalanan. Biglang lumitaw si Johan at hinila sila palabas ng maliit na bahay. Ikinulong ni Johan ang pamilya ng mamamatay tao sa loob ng bahay.
Sinabi ni Johan kay Gaon na hawakan ito habang nagbubuhos siya ng langis. Binuhusan ni Johan ng langis ang pera sa bakuran at sinunog lahat. Mabilis na sumiklab ang apoy, sinunog ang bahay at mga tambak ng pera. Nagpanik ang mamamatay tao at tumakbo sa pera, iniwan ang pamilya sa apoy. Natigilan si Gaon, ngayon napagtanto ni Gaon na hindi siya tunay na nagsisisi. Nabaliw ang mamamatay tao nang matuklasang peke ang lahat ng pera. Pinigilan ni Johan si Gaon na pumasok sa bahay dahil ligtas na ang pamilya. Umiyak at humingi ng tawad ang suspect nang makitang ligtas ang pamilya. Sinabi niyang wala siyang pera pero galing ito sa dati niyang mga scam. Pagka-aresto, hiniling niya sa mga chaebol na tulungan siyang makatakas. Kumuha siya ng kapalit sa kulungan at namuhay na parang walang nangyari. Nagsinungaling sa pamilya na wala siyang pera at nagkunwaring nagsisisi. Salamat kay Johan, ginamit niya ang apoy para ibunyag ang tunay na ugali. Nasaksihan ni Gaon ang katotohanan at nabigatan ang puso sa pagtataksil. Sa huli, lahat ng ito ay pawang pagpapanggap lamang ng mamamatay tao. Binigyan ni Johan si Gaon ng kutsilyo at sinabi nito na patayin siya agad kung gusto. Tumingin si Gaon sa mamamatay tao. Nagkunwaring kawawa pa rin ang mga mata nito. Matapos mag-isip, bumuntong hininga si Gaon at itinapon ang kutsilyo. Natawa ang mamamatay tao, akala'y naloko na naman si Gaon. Sinabi ni Gaon kay Johan na gamitin siya laban sa mga tycoon. Tinanong ni Gaon kung nasaan ang tunay na pera. Sagot ni Johan, may pinadala siyang kukuha ng lahat. Kinabukasan, bawat bahay ay nakatanggap ng espesyal na regalo. Ang regalo ay para sa mga pamilyang nabiktima ng mandaraya. Personal na ipinamahagi ni Johan ang pera sa mga mahihirap. Kinabukasan, pinabalik ni Johan ang kalihim ni Ministro Kyung-hee. Naghanda silang tanungin ito. Hiningi ni Gaon kay Johan ang tunay na gintong bar. Bawat bar ay nagkakahalaga ng 500 milyon. Binigyan ni Gaon ng 3 bar para tuksuhin pero hindi ito natinag. Sinubukan ni On itaas sa 5 bar pero tumanggi pa rin ang kalihim. Pumasok si Johan, nakitang di pa kumbinsido ang kalihim kaya siya na mismo ang kumilos. Kakaiba ang paraan ni Johan. Hindi salita kundi taktika ang ginamit ni Johan para kumbinsihin. Tinanong ni Johan ang kalihim kung gusto niya ng 5 bilyong won. Nanatili siyang matatag. Agad kinuha ni Johan ang isang gintong bar, naging 2 bilyon na lang ang halaga. Muling nagtanong si Johan, nakaramdam ng kakaiba ang kalihim sa bagong paraan ng negosasyon. Kumuha pa si Johan ng isang bar, naging 1 bilyon na lang ang halaga ng ginto. Nagsimulang malito ang kalihim. Hindi na mapanatag ang kanyang isipan. Kukunin na ni Johan ang huling bar nang yumakap ng mahigpit ang kalihim sa ginto. Sa huli, pumayag siyang makipagtulungan dahil malaki ang halaga. Siguro buong buhay niyang trabaho bilang kalihim para kumita ng ganito. Ito ang kabayaran sa pag-aatubili sa sandaling kahinaan pagkawala ng sarili. Sa huli, nagtagumpay sila sa panunuhol sa malapit na kalihim ni Kyung-hee. Nang hapon na yon, hinatid ni So-hyun ang may kapansanang pamangkin ni Johan. Sa daan, nakita nila ang isang magulo at marahas na away sa gitna ng kalye. Bilang pulis, agad bumaba si So-hyun sa kotse para pigilan ang gulo. Lumabas na peking grupo ito ng National Rescue na umaatake sa mga dayuhan. Akala nila ang mga dayuhan ay nagnakaw ng trabaho at asawa ng mga Koreana. Bumunot ng baril si So-hyun pero malakas siyang hinamon ng leader. Inutusan niya ang mga kasama na takpan ng kamera para atakihin ang pulis. Kasabay nito, tinawagan si Johan ng pamangkin na nasa panganib sila. Agad tumakbo sina Johan at Gaon nang marinig ang tungkol sa pamangkin. Napakayabang ng mga gangster na ito. Gusto nilang bugbugin si So-hyun. May gustong humila sa pamangkin ni Johan palabas ng kotse. Maya-maya, dumating ang dalawa. Mabilis na pumasok si Gaon at nanuntok. Sinaka ni Johan ang pinuno sa gitna ng kaguluhan. Galit na galit si Johan sa taong nangahas hawakan ang pamangkin niya. Iyon ang huling pasensya ni Johan. Nang malapit nang mapatay ni Johan ang pinuno, binaril ni So-hyun at pinigil siya. Binitawan ni Johan at binuhat ang pamangkin palayo, malamig ang tingin. Walang imik, iniutos ni So-hyun ang pag-aresto sa buong gang ng marahas na livestream. Nang gabing iyon, tinipon ni Johan ang lahat ng kasama para sa malaking plano. Sinabi niyang oras na para kumilos. Unang hakbang ay ihiwalay si Kyung-hee sa mga tycoon. Gagamitin nila ang labang ito para ibagsak ang mundo ng mapanupil na tycoon. Susunod na parusa ay sa sikat na streamer na nag-uudyok ng online na karahasan. Madalas siyang mag-livestream ng insulto at tumanggap ng regalo kapalit ng pag-atake sa iba. Nagbabayad lang ang viewers para insultuhin at bantaan ng streamer ang taong gusto nila. Sa korte, pinagtatanggol pa rin ng streamer ang mga ginawa niya bilang para sa Korea. Ang kakaibang hatol ni Johan. Pinilit siya ni Johan magsuot ng ear bracelet para masubaybayan ng buong bansa. Ang taong nakatago sa likod ng screen ay nalantad na ngayon sa publiko. Alam ng mga biktima ng streamer ang lokasyon niya at naghiganti ng walang awa. Naging target siya sa kalye, binubugbog habang naglalakad at walang tumutulong. Marami pang nag-livestream ng pag-atake sa kanya para makakuha ng views. Mabilis kumalat ang insidente, nagduda ang publiko kay Johan. May nagsabi na ang hatol ay lumampas sa limitasyon ng batas. Alam ni Kyung-hee na dumating na ang pagkakataon.
Gusto niyang samantalahin ito para maalis si Johan. Ipinatawag ni Kyung-hee ang media at nagsagawa ng online na paglilitis kay Johan. Ngayon, si Johan ang nasasakdal at tiwala si Kyung-hee na siya ay mananalo. Dinala ni Kyung-hee ang babaeng nag-akusa kay Seok-ho ng kasalanan. Tumayo ang babae at sinabing nagpeke si Johan ng ebidensya para patagin ang sentensya. Sa korte, inihanda ni Kyung-hee ang babae para akusahan si Johan sa publiko. Ngunit sa korte, sinabi niyang pinilit siya ni Kyung-hee na magsinungaling laban kay Johan. Lumabas na ito'y isang bitag ni Johan at nahulog si Kyung-hee dito. Bago pa siya makagalaw, may ibinalita si Johan na ikinagulat ng lahat. Dinala ni Johan ang pumatay sa magulang ni Gaon, nagulat ang lahat. Dapat nasa kulungan siya, pero pinalitan ni Kyung-hee ng ibang tao. Nang marinig ito, nataranta si Kyung-hee at tumakbo palabas ng korte. Pumunta si Kyung-hee sa Pangulo para humingi ng tulong. Umasa siyang tutulungan siya nito, pero tuwang-tuwa ang Pangulo't di maitago ang balak na sirain si Kyung-hee. Nagbabala si Kyung-hee na kung bumagsak siya, ibubunyag niya lahat ng krimen na nagawa niya. Bigla, pumasok ang asawa ng Pangulo at malamig na nagbanta pabalik sa kanya. Sinabi ng asawa ng Pangulo na sige, ibunyag mo pero mamamatay muna ang anak mo. Inihayag ng mag-asawa ang kasamaan nila, kaya nanginig ng todo si Kyung-hee. Sa pagkakataong ito, talagang wala na siyang kawala sa desperadong sitwasyon. Nang gabi niyon, dumating sina Johan at Gaon, nag-alok na makipagtulungan kay Kyung-hee. Gusto nilang pabagsakin niya ang Pangulo at ang buong grupo ng mayayamang negosyante. Pinaalis ni Kyung-hee ang dalawa, kailangan niya ng oras para mag-isip. Pagkaalis nila, tahimik na bumunot ng baril si Kyung-hee at namatay sa pwesto. Walang kaalam-alam ang dalawa, akala nila papayag siyang makipagtulungan. Nais nilang gamitin si Kyung-hee para pabagsakin ang Pangulo at ang buong conglomerate. Sa wakas, bumagsak na ang plano at wala nang pagkakataong mabago pa ito. Samantala, nagtutulungan ang Pangulo at mga conglomerate sa pagpili ng lugar na haharangan. Ipinakalat nila sa bansa na may malubhang epidemya roon kaya't inalis ang mga tao. Dinala sila sa isang lihim na sentro ng pananaliksik sa tao. Narinig ni Johan ang balita at kumilos agad. Pumunta siya sa media para humingi ng opinyon ng publiko. Humingi si Johan ng generator at kagamitan para sa signal sa lugar ng epidemya. Dahil kontrolado ng gobyerno ang AE, pinigilan sila ng mga tauhan ni Johan. Samantala, umakyat si Johan at iba pa sa bubong para i-livestream ang nasa ibaba. Ang nakuhang eksena ng kamera ay nagulat at hindi mapaniwalaan ng lahat. Malinaw nilang nakita na ito ay pagsasabuatan, hindi isang epidemya. Agad na nag-live si Johan at inilantad ang lahat sa RIE, nagulat ang bansa nang makita ang tunay na anyo ng quarantine area. Nagalit ang Pangulo nang mapanood niya ang livestream. Agad siyang nagpadala ng tao para sabotahehin ito. Ang dumating ay ang tauhan na hinatulan ni Johan dati. Dinala niya ang mga kasamahan para pigilan si Johan pero nasakop na nila ang bubong. Hindi makalapit, naghagis sila ng bato, nasugatan si Johan. Isang matanda ang pumigil pero biglang pinalo sa ulo. Sa harap ng lahat, pinatay ng tauhan ang matanda. Sa suporta ng Pangulo, lalong naging arogante ang lalaki. Galit na tumawag ang Pangulo para ipatigil ang live broadcast. Gayunman, kontrolado at hinarang ng mga tauhan ni Johan ang istasyon ng AE, wala nang ibang paraan, kaya inutusan niya ang lahat ng kapangyarihan sa bansa. Kahit walang kuryente, may baterya pa ang mga cellphone, kaya nakapanood ng livestream. Nang makitang binugbog ang matanda, agad na nagprotesta ng matindi ang mga tao sa quarantine. Nagalit sila sa nakita at tumanggi ng tuluyan na malinlang pa. Pagkatapos ng broadcast ni Johan, biglang dumating si Soo-hyun. Pagbaba niya sa kotse, may lalaking tahimik na lumapit mula sa likod. Itinaas niya ang baril, tinutok sa puso ni Soo-hyun at agad na pinindot ang gatilyo. Namatay si Soo-hyun sa mga bisig ni Gaon, dugo'y tumutulo sa puting damit. Sumigaw si Gaon sa sakit, wasak ang puso nang bumagsak ang kanyang mahal. Tiningnan ni Gaon si Johan ng matalim at sinabing maghihiganti siya sa lahat. Kumbinsido si Gaon na ang utak sa pagpatay kay Soo-hyun ay ang Pangulo at mga chaebol. Isang pinagkakatiwalaang tauhan ng Pangulo ang nadakip ng grupo ni Johan. Napagpasyahan nilang kumilos agad-agad. Nagsimula sila sa pagsubok sa salarin. Kinabukasan, nagsagawa ng espesyal na paglilitis ang grupo ni Johan at ipinalabas ito sa bansa. Sinabi nila na kung may pipigil sa paglilitis, siya ang tunay na may sala. Nagpanik ang Pangulo, natatakot na ibunyag ng tauhan niya ang katotohanan lalo na matapos ang livestream. Nag-aalinlangan ang mga tao kung may tunay na epidemya. Tinawag agad ng Pangulo si Siona, pinuno ng pananaliksik. Kung may duda, gumawa ng tunay na epidemya para ipakita. Magdulot ng kaunting impeksyon, tapos palakasin sa bansa. Nais gawing tunay na epidemya ang quarantine para sa kasinungalingan. Isinagawa ang isang espesyal na hukumang Koreano na ipinalabas ng live sa buong bansa. Sa harap ng milyon-milyong nanonood, iminungkahi ni Johan ang parusang bitay gamit ang mataas na boltahe. May pagkakataon namang maligtas ang akusado kung isisiwalat lamang niya ang utak sa likod ng pagpatay. Ngunit nanatiling tahimik ang pumatay, hindi na tinag sa harap ng banta ng kamatayan. Personal siyang binigyan ng tagubilin ng Pangulo. Ayusin daw ang kuryente upang hindi siya mamatay sa mismong paglilitis. Kapalit ng katahimikan, inalok siya ng walang katapusang pera.
Nang makitang matigas pa rin ang mamamatay tao, nag-anyaya si Yohaan ng epidemiologist. Sinabi ng doktor kay Yohaan kahapon na walang anumang pagsiklab ng epidemya. Inihanda siya ni Yohaan sa korte, tinawagan ng paulit-ulit, ngunit hindi nagpakita. Kalaunan, nalaman ni Yohaan na namatay ito ng misteryoso, positibo sa virus. Naunawaan ni Yohaan na ito'y pakana ng Pangulo para pagtakpan ang mga ebidensya. Ngunit wala pa ring sapat na patunay si Yohaan para ilantad ang Pangulo. Binigyan ni Yohaan ng huling pagkakataon ang mamamatay tao. Kailangan lang niyang ibunyag ang utak at siya'y maliligtas. Kumpiyansa ang mamamatay tao, naniniwala sa pangako ng Pangulo na ingatan siya. Inihayag ang resulta ng botohan, pinili ng karamihan ang bitay sa kuryente. Binuksan ng berdugo ang switch, nagpapatalon sa katawan ng mamamatay tao. Nang malapit na siyang mamatay, bigla nang naputol ang kuryente at nagulat ang lahat. Lumabas na si Gaon pala ang pumigil sa pagbitay at humarap sa media. Inihayag ni Gaon na nagpeke si Yohaan ng ebidensya para palawigin ang sentensya. Tuwang-tuwa ang Pangulo at mga taikoon na nanonood ng live broadcast sa nangyari. Di inaasahan, sina Yohaan at Gaon, dating magkasama, ay nag-away. Dahil dito, opisyal na inalis ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng kuryente. Nagtataka ang lahat kung bakit bigla nang nagbago si Gaon sa kritikal na sandali. Ang totoo, pinaghihinalaan ni Gaon na si Yohaan ang pumatay kay Sohyon. Ilang araw ang nakalipas, ibinigay ng guro ni Gaon ang talaarawan ni Sohyon. Naglaman ito ng lihim niyang investigasyon sa sunog sa simbahan 10 taon na ang nakalipas. Hinala ni Sohyon, sinadya ni Yohaan ang sunog para agawin ang ari-arian ng kapatid. Akala ng amo ni Gaon, may investigasyon si Sohyon kaya pinatay niya ito. Dala ang talaarawan, sinunod ni Gaon ang address para sa katotohanan. Kinumpirma ni Gaon sa matanda na nagtanong si Sohyon tungkol sa sunog noon. Kinausap ni Gaon ang gwardiya na nagtrabaho sa simbahan noong taon na yon. May video pa rin siya ng nasusunog na simbahan noong taon na yon. Sabi ng gwardiya, may pulis na babae na nagtanong tungkol sa nakaraan. Pagkaalis ng pulis, may lalaking dumating, sinuntok siya, at mabilis umalis. Sinundan ni On ang plaka sa CC para mahanap ang bahay ng lalaki. Pagdating niya, nalaman niyang patay na pala ang lalaki kamakailan. Tiningnan ni Gaon ang huling tawag sa phone, numero ni Yohaan yon. Nang pinindot niya ang tawag, sumagot si Yohaan. Lalo nitong pinatibay ang hinala ni Gaon na si Yohaan ang salarin. Sa paniniwalang pinagtaksilan, nagdala si Gaon ng kutsilyo sa bahay ni Yohaan, balak patayin siya. Ngunit nang saksakin siya ni Gaon, hinawakan ni Yohaan ang duguang patalim gamit ang kanyang kamay. Sinabi ni Yohaan na hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Gaon. Sinabi ni Yohaan na nalilinlang si Gaon. Kahit mahinahon na ipinaliwanag ni Yohaan, naniniwala pa rin si Gaon na siya ang pumatay kay Sohyon. Biglang dinala ng amo ni Gaon ang mga pulis sa eksena at sinabing si Yohaan ay suspect sa pagpatay. Si Yohaan ay agad na pinusasan sa lugar. Samantala, akala pa rin ni Gaon na siya ang naghahanap ng katarungan. Maya-maya, lumabas si Siona mula sa dilim na may mapagwaging ngiti. Lumabas na ang buong pangyayari ay maingat na pinlano ni Siona. Maging ang amo ni Gaon ay sinuhol para tulungan ipakulong si Yohaan. Nagulat si Gaon nang malaman na siya pala ay ginagamit lamang. Hindi pa rin malinaw ang pagkamatay ni Sohyon. Nang marinig ang katotohanan, lubos na nagulat si Gaon. Naninigas ang kanyang buong katawan at hindi siya makapagsalita. Aksidenteng nabangga ng batang babae ang kandila, nagsanhi ng sunog sa buong silid pulong. Ang sunog ang dahilan ng pagguho ng simbahan. Namatay ang kapatid at hipag ni Yohaan sa mapait na dagat ng apoy. Tanging si Yohaan ang nakaalam, ngunit matagal niyang itinago ang katotohanan. Nagsinungaling si Yohaan na siya ang may sala para manatiling galit ang pamangkin. Nang malaman ng lahat, labis na nagsisi si Gaon. Hindi na siya nagtitiwala sa sariling paghatol. Inutusan ni Sion na dalhin palayo si Yohaan. Tila pinaghandaan na ang lahat. Tumakbo si Gaon sa pulis pero nasuhol na sila. Bumalik si Gaon sa master na tumulong sa kanila noon. Di inaasahan, ginamit din siya ni Sunha sa bala. Sa pagtataksil, itinaya ni Gaon ang huling baraha. Nagtayo ng lihim na ospital para sa iligal na pag-aaral. Kinuha ang mga sibilyan, binantayan ng militar sa labas. Nagpanggap si Gaon na delivery at nagtago sa kahon. Nagdoktor si Gaon, kinunan lahat ng krimen sa kamera. Nakita ni Gaon ang pangulot mga negosyante sa ospital. Ulat ng doktor, daan-daang namamatay araw-araw sa test. Walang pakialam ang Pangulo, gusto pang ibenta ang organo. Ibenta ang mahalaga, i-cremate ang natitira. Tahimik na naitala ni Gaon ang kanilang kasuklam-suklam na salita't gawa. Pagkaalis ng Pangulo, natuklasan ni Gaon ang babaeng tumulong kay Johan. Hindi inaasahan, nadakip din siya rito. Nakahiga siya roon, naghihintay na paglaruan. Dadalhin na sana ni Gaon ang babae nang may dumating na nurse. Matagal nang may hinala ang nurse, pero di makaalis dahil sa mahigpit na kontrol. Tinulungan ng nurse si Gaon, itinulak ang babae sa kariton ng bangkay. Sinabi sa gwardiya na bangkay ito, wala ng organo, kailangang i-cremate. Kaya't nakataka si Gaon kasama ang babae at ebidensya. Ngunit ngayon, pinigilan ang media, walang naglalabas ng totoong balita.
Kung may mag-post ng iligal na balita, agad kakasuhan ng gobyerno. Nasa dead end si Gaon dahil walang istasyong nangangahas mag-ere ng video. Lumapit si Gaon sa dating kasamahan para humingi ng tulong sa paglalabas ng balita. Habang nag-uusap pa ang dalawa, bigla may balitang namatay si Johan sa bilangguan. Natulala si Gaon. Nanginig ang buong katawan niya, parang may gumuho sa loob niya. Sinisi ni Gaon ang sarili sa hindi tuwirang pagkamatay ni Johan sa bilangguan. Kasabay nito, hinirang ang amo ni Gaon bilang punong hukom sa isang malaking party. Maraming mamamahayag at opisyal ang dumalo. Walang nakakaalam sa tunay na layunin nito. Nagpasya si Gaon na ipagsapalaran ang buhay. Pinili niya ang huling paraan para ilabas ang katotohanan. Nilinlang ni Gaon ang amo sa bakanteng silid at lihim na naghanda. Pagdating ng amo, itinali siya ni Gaon. Hinubad ni Gaon ang polo, inilantad ang umiikot na bomba. Ginamit ni Gaon ang buhay para pilitin ang mundo makita ang krimen. Nang malapit na sumabog ang bomba, biglang lumitaw si Johan. Mahigpit na hinawakan ni Johan si Gaon at mabilis na pinatay ang bomba. Lumabas na hindi pala talaga namatay si Johan. Plano lang pala ito para ilantad ang kahinaan ng kaaway. Sa kulungan ni Johan, maraming tapat na tagasunod ang lihim na tumulong. Peking balita lang ang pagkamatay niya para mabawasan ang pag-ingat ng kaaway. Di nagtagal, nagdiwang ang Pangulo at mga Taikoon sa akala nilang pagkamatay ni Johan. Habang nagtataas sila ng baso, bigla na lang nagliwanag ang sa likod nila. Sa screen, nakita nila si Johan na nakatitig sa kanila, kalmado at malamig. Inakala ng mga Taikoon na replay lang ito ng video tungkol kay Johan. Bago pa nila maintindihan, sinabi ni Johan na magpapaalam na siya sa kanila. Ngayon, nag-livestream si Johan at inilantad ang buong katotohanan. Ipinakita ang lihim na Research Institute at ang pag-amin ng Pangulo. Hindi maitago ng mga tao sa bansa ang kanilang pagkabahala ng mabunyag ang katotohanan. Nagsagawa si Johan ng botohan, tinanong kung dapat bang patayin ang lahat ng mayayamang negosyante. Sinabi ni Johan na kung pumayag ang 10 milyong tao, pasasabugin niya ang mga ito. Ipinakita ng mga kamera na binomba ang lugar sa lahat ng dako, walang takas. Ang bilang ng sumasang-ayon ay mabilis na tumaas, umabot sa milyon sa ilang minutong livestream. Personal na pumasok si Johan sa silid ng mga masasama at kasuklam-suklam na negosyante. Tumayo siya sa gitna nila, hawak ang remote ng bomba, ang mga matay kakaibang kalmado. Nagmadali si Gaon. Sinubukan ni Gaon na kumbinsihin si Johan na itigil ito, ngunit hindi siya nagbago. Itinulak niya si Gaon palabas bago sumabog ang bomba. Nang umabot sa 10 milyon ang boto, agad pinindot ni Johan ang pasabog. Sumabog ang buong silid sa dagat ng apoy. Ang buong krimen ay inilibing kasama ang salarin. Ilang araw pa, pumunta si Gaon sa dating bahay ni Johan, na puno ng mga lihim noon. Akala ni Gaon patay na si Johan, pero nagulat siya nang makita ang mapa ng pagtaka sa mesa. Malinaw na nakasaad sa mapa kung paano makataka sa pagsabog. Lumabas na hindi pa pala patay si Johan. Kinuha niya ang pamangkin at umalis ng bansa para lumayo sa gulo ng politika. Pagkatapos nun, sinundan ni Gaon si Johan at naging kataas-taas ang hukom. Ipinagpatuloy ni Gaon ang kanyang paglalakbay para sa katarungan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.